Dobby! Stop! Kinausap ni Harry ang kanyang ibong si Hedwig na hindi niya pwedeng ilabas siya dahil hindi pwedeng gamitin ang mahika sa labas ng Hogwarts. Habang nasa bahay kasama ang mga Dursley para sa tag-init, hindi nakatatanggap ng anumang sulat mula sa kanyang mga kaibigang sina Ron at Hermione, si Harry Potter. Sa kanyang ika-12 na kaarawan, dinalaw si Harry ni Dobby, isang house elf, na nagbabala kay Harry na nasa panganib ang kanyang buhay kung babalik siya sa Hogwarts. Lumabas na si Dobby ang nangolekta ng mga sulat ni Harry upang magmukhang nakalimutan na siya ng kanyang mga kaibigan sa pag-asang hindi nagugustuhin ni Harry na bumalik sa Hogwarts. Nagdesisyon si Dobby na sirain ang malaking cake na inihanda ni Aunt Petunia para sa isang mahalagang hapunan na dadaluhan ng boss ni Vernon Dursley at ng kanyang asawa. Nilagyan ni Vernon Dursley ng bakal na rehas ang bintana ng kanyang kwarto na naging dahilan upang maging bilanggo si Harry. Ilang araw ang lumipas, sina Fred, George, at Ron Weasley ang nagligtas sa kanya gamit ang mahiwagang Ford Anglia ng kanilang ama. Sinubukang hilahin ni Vernon si Harry, pero siya ay nahulog. Pagdating nila sa bahay ng mga Weasley ay pinagalitan si Ron ng kanyang ina. Habang sila'y kumakain ay dumating ang ama ni Ron at nakilala niya si Harry. Dahil sa pagkakamali ay napunta si Harry sa Knockturn Alley, at buti na lang ay nakita siya ni Hagrid. Habang sila ay naglalakad ay nasalubong nila si Hermione. Sa Diagon Alley, napansin ni na Harry, the Weasleys at Hermione Granger ang isang book signing ni Gilderoy Lockhart, ang bagong guro ng Defense Against the Dark Arts ng Hogwarts. Doon, nakita ni Harry ang ama ni Draco Malfoy, si Lucius, at sila ay nagkakilala. Pumunta silang lahat sa platform 9 3/4 upang sakyan ng Hogwarts Express pabalik sa paaralan. Sa kanilang pagkabigla, hindi makapasok sina Harry at Ron sa hadlang sa pagitan ng mga platform 9 at 10. Sa desperasyon, lumipad sila gamit ang kotse. Habang sila ay lumilipad ay hinahanap nila ang tren na papuntang Hogwarts. Nahanap nila ang tren at sinundan nila ito, ngunit bumangga sila sa Whomping Willow at nasira ang wand ni Ron. Pinagalitan sila ni Professor Snape dahil nakita sila ng ilang muggles habang sila ay lumilipad gamit ang sasakyan. Habang sila ay kumakain ay may natanggap si Ron na sulat, galit na galit ang kanyang ina dahil sa pagnakaw niya ng sasakyan na ginamit nila ni Harry sa paglipad. Habang sila ay nag-aaral ng Defense Against the Dark Arts ay pinakawalan ni Gilderoy Lockhart ang mga Cornish Pixies at sila ay naghasik ng kaguluhan sa silid, pinunit at ikinalat ang mga libro, tinakot ang mga mag-aaral kaya sila ay nagtakbuhan. Pinatigil ni Hermione ang pagwawala ng mga Cornish Pixies sa mamamagitan ng isang spell. Habang tinutulungan ni Harry si Gilderoy Lockhart sa pagpirma ng kanyang fanmail ay may narinig si Harry na boses. Lumabas si Harry para hanapin kung saan nanggagaling yung boses, di inaasahan na makasalubong niya sina Hermione at Ron na naghahanap sa kanya. Habang naglalakad ang tatlo, may nakita sila na nakasulat sa pader, "The Chamber of Secrets have been opened. Enemies of the air, beware," na nakasulat sa dugo. Habang sila ay nag-aaral, ikinwento ni Professor Minerva McGonagall ang alamat ng Chamber of Secrets. Ayon sa alamat, ang chamber ay itinayo ni Salazar Slytherin at maaari lamang itong mabuksan ng kanyang tagapagmana upang linisin ang Hogwarts mula sa mga estudyanteng hindi puro ang dugong wizard. Sa isang laro ng Quidditch, nabali ang braso ni Harry ng isang buhong na bludger. Binisita siya ni Dobby sa infirmary at ipinahayag na isinara niya ang harang sa platform 9 at 3/4 at ginawang habuli ng bludger si Harry upang pilitin siyang umalis sa paaralan. Inihayag din niya na ang chamber ay binuksan na noong nakaraan at biglang naglaho si Dobby. Nang makipag-usap si Harry sa isang ahas, nagsimulang maniwala ang paaralan na siya ang tagapagmana ni Slytherin. Habang naglalakad si Harry ay may nakita siyang estudyante na tumigas na parang bato, pinatawag siya ni Professor Albus Dumbledore. Habang hinihintay si Professor Albus Dumbledore ay nakita niya ang pagkasunog ng isang ibon sapagkat ito ay mamatay na, at muling nabuhay ulit mula sa abo niya. Naniniwala si Professor Albus Dumbledore na hindi si Harry ang nagpatigas sa estudyante na naging bato. Sina Harry, Ron, at Hermione ay nagtangkang tuklasin ang tunay na pagkakakilanlan ng tagapagmana ni Slytherin. Habang niluluto ni Hermione ang Polyjuice Potion ay nagpakita si Monang Myrtle. Kinain ni na Crabbe at Goyle ang tinapay may halong sleeping draft at sila ay nakatulog.
Gamit ang Polyjuice Potion na niluto ni Hermione, nag-anyong mga estudyante ng Slytherin sina Harry at Ron, sina Crabbe at Goyle, upang malaman mula kay Draco Malfoy ang pagkakakilanlan ng tagapagmana. Natuklasan nilang hindi alam ni Malfoy kung sino ang tagapagmana ni Slytherin. Sa kasamaang palad, ang buhok na nakuha ni Hermione mula sa uniforme ni Millicent Bulstrode ay mula sa isang pusa, at dahil ang Polyjuice Potion ay nilayon lamang para sa mga tao, nag-anyong pusa si Hermione. Nakahanap si Harry ng isang enchanted diary na pag-aari ng dating estudyanteng si Tom Marvolo Riddle, na nagbukas ng chamber at sinisi si Rubeus Hagrid, na humantong sa pagpapatalsik sa kanya. Natuklasan ng tatlo na nawawala ang enchanted diary ni Tom Marvolo Riddle. Kinansel ni Professor Minerva McGonagall ang isang Quidditch na laro, sinamahan ni McGonagall sina Harry at Ron upang bisitahin si Hermione na naging bato. Dahil sa mga nakaraang pangyayari, sinabi ni McGonagall sa mga estudyante na nasa common room dapat sila bago mag-alas 6 ng gabi. Gamit ang Invisible Cloak, pinuntahan ni na Harry at Ron si Hagrid at nagtanong tungkol sa Chamber of Secrets. Kasama si Fang, sinundan ni na Harry at Ron ang mga gagamba patungo sa isang kagubatan. Nakasalubong nila si Aragog, isang napakalaking gagamba. Habang sila ay nag-uusap ay pinaligiran sila ng maraming malalaking gagamba. Buti na lang dumating ang sasakyan ni na Ron at sila ay sumakay. Hinabol sila ng mga malalaking gagamba, pero sila ay lumipad at nakatakas. Sa pangyayaring iyon, natuklasan nilang hindi binuksan ni Hagrid ang Chamber of Secrets 50 taon ang nakalipas. Sa pinakamasaklap na pangyayari, isang mensahe na nakasulat sa pader ang nagdeklarang si Ginny Weasley ay dinala na sa chamber, kung saan ang kanyang kalansay ay mananatili magpakailanman. Tinanong ni Harry kung paano namatay si Moaning Myrtle. Sinabi ni Moaning Myrtle na nakakita lang siya ng dalawang malalaking mata na kulay dilaw. Sa tulong ni Ron at Moaning Myrtle, natuklasan ni Harry ang pasukan ng Chamber of Secrets. Pinilit nilang sumama si Gilderoy Lockhart, isang peking wizard na nagbubura ng alaala ng ibang wizards at inaangkin ang kanilang mga nagawa. Nang matagpuan nila ang pasukan ng chamber, tinangka ni Lockhart na burahin ang alaala ni na Harry at Ron gamit ang sirang wand ni Ron, ngunit ang spell ay bumalik kay Lockhart na nagdulot ng pagbagsak ng kisame at paghihiwalay kina Harry, Ron, at Lockhart. Nagkamalay si Lockhart ngunit nawala na siya ng sariling alaala. Hinampas ni Ron ng bato ang ulo ni Lockhart para mapatulog. Nakarating si Harry sa chamber kung saan niya natagpuan ang walang malay na si Ginny. Nakilala rin niya si Tom Riddle, isang kabataang nagpakilalang isang alaala. Kinuha ni Tom Riddle ang wand ni Harry, at sinabing hindi na kailangan ni Harry ito. Nalaman ni Harry na si Ginny, sa ilalim ng kontrol ni Lord Voldemort, ang nagbukas ng chamber. Si Voldemort, na ang tunay na pangalan ay Tom Marvolo Riddle, na ang anagram ay, I am Lord Voldemort, ay nag-iwan ng kanyang alaala sa isang enchanted na diary, upang balang araw ay maipagpatuloy ang trabaho na sinimulan niya nang muli niyang buksan ang chamber 50 taon na ang nakalipas para linisin ang Hogwarts mula sa mga hindi purong dugong witches at wizards. Si Hagrid, na isang estudyante ng Hogwarts noon, ang napagbintangan sa mga pag-atake at napatawan ng parusa. Dumating si Fawkes, ang Phoenix ni Dumbledore at ibinigay kay Harry ang Sorting Hat. Pinakawalan ni Tom Riddle ang Basilisk at sinubukang patayin si Harry. Tinanggal ni Fawkes ang paningin ng Basilisk na nagdulot ng pagkawasak ng fatal na titig nito. Lumabas mula sa Sorting Hat ang espada ni Godric Gryffindor at napatay ni Harry ang Basilisk gamit ang espada sa pamamagitan ng isang saksak. Sa pagsubok na patayin ng Basilisk, nasugatan si Harry sa braso ng pangil ng halimaw. Sinaksak ni Harry ang diary gamit ang isa sa mga pangil ng Basilisk at nawasak ang alaala ni Riddle habang bumalik naman si Ginny mula sa bingit ng kamatayan. Mabilis na lumalala ang kondisyon ni Harry mula sa laso ng Basilisk, ngunit dumating si Fawkes upang pagalingin si Harry gamit ang kanyang mga luha, may kapangyarihan ng luha ng Phoenix na magpagaling. Sila ay inilipad ni Fawkes mula sa chamber. Nagpapasalamat si Dumbledore kay Harry dahil sa nagawa niya. Nalaman ni Harry na si Lucius Malfoy, ang ama ni Draco Malfoy, ang nagpasok ng diary sa kaldero ni Ginny nang makatagpo niya ang mga Weasley sa isang tindahan ng aklat sa Diagon Alley, ngunit hindi niya ito mapatunayan. Ibinunyag ni Dobby na siya ay isang aliping house elf ng mga Malfoy, at dahil sa kanilang kalokohan, sinubukan niyang protektahan si Harry sa buong taon.
Bilang tanda ng pasasalamat, isinuksok ni Harry ang isa sa kanyang lumang medyas sa diary at ibinigay ito kay Lucius. Ibinigay ni Lucius ang diary kay Dobby, nang binuksan niya ay nakita ang medyas na nakatago sa mga pahina nito. Ito, sa paningin ni Dobby, ay isang regalo ng damit na siyang tradisyonal na paraan upang palayain ang isang house elf mula sa pagkaalipin. Nagpasalamat ang pinalayang si Dobby kay Harry at pinrotektahan siya mula sa pagtatangkang pag-atake ni Lucius. Ang salitang Avada ay ginamit bilang simula ng sumpa ni Lucius Malfoy na nagpapahiwatig na ito ay ang Avada Kedavra, ang sumpa ng kamatayan. Pinawi ni Dumbledore ang takot ni Harry na siya ay maaaring inilagay sa Slytherin sa halip na sa Gryffindor nang sinabi niya kay Harry na ang kanyang mga pagpili ang nagtatakda ng kanyang pagkatao at hindi ang kanyang mga kakayahan, at hindi sana niya nagamit ang espada ni Gryffindor kung hindi talaga siya kabilang sa bahay na iyon. Nang sinabi ni Harry na wala ang Hogwarts kung wala si Hagrid ay nagsitayuan sila at nagpalakpakan. Dito nagtatapos ang isang napakagandang kwento. Movie Commentary. Ang Harry Potter and the Chamber of Secrets ay isang makulay at mas detalyadong pagpapalawig ng mahiwagang mundo na unang ipinakilala sa Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Ang pelikulang ito, sa direksyon ni Chris Columbus, ay nagpakita ng mas madilim at mas seryosong tono kumpara sa naunang installment, ngunit hindi nito kinalimutan ang kahali-halina at pagkamangha na naging tatak ng serye. Isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng pelikula ay ang mas malalim na pag-unlad ng mga karakter. Si Daniel Radcliffe, bilang Harry Potter, ay mas pinalalim ang kanyang pagganap, ipinakita niya ang kahinaan, tapang, at determinasyon ng isang batang nakaharap sa patuloy na lumalaking panganib. Sina Rupert Grint, Ron Weasley, at Emma Watson, Hermione Granger, ay nagpakita rin ng kahusayan, lalo na sa mga eksenang puno ng aksyon at emosyon. Napakahusay din ng mga bagong karakter na ipinakilala, tulad ni Hilderoy Lockhart, Kenneth Branagh, na nagdala ng kakaibang humor sa pelikula, at si Dobby, ang house elf, na nagbigay ng nakakagiliw at nakakalungkot na elemento sa kwento. Ang CGI at special effects, lalo na sa pagpapakita ng Whomping Willow at ang Basilisk, ay kamangha-mangha, nagdadala ng tunay na kilabot sa manunood. Ang narrative ng Chamber of Secrets ay mas komplikado at puno ng misteryo, na nagbigay daan para sa mas matapang na pagsaliksik sa mga tema ng pagkakaibigan, pagtitiwala, at diskriminasyon. Ang tema ng Pure Blood Supremacy sa Wizarding World ay ipinakita ng malinaw na nagbibigay ng malalim na kahulugan at relevance sa mas malawak na konteksto. Bagaman mas mahaba ang pelikula kaysa sa unang installment, hindi ito naging dragging. Sa halip, ang bawat eksena ay kinakailangang bahagi ng kwento, at ang pagsasama ng mga ito ay nagbigay daan sa mas mahusay na pagkakabuo ng naratibo at karakter. Sa kabuuan, ang Harry Potter and the Chamber of Secrets ay isang matagumpay na sumunod na pelikula na hindi lamang pinalalim ang mga karakter at kwento, kundi pinalawak din ang mundo ng Harry Potter sa paraang napapanatili ang kagandahan at kilabot ng orihinal na material. Isang pelikula na mas masarap balik-balikan, puno ng mahika, at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga manunood, bata man o matanda.